Tila masamang ehemplo. Ganito kung ituring ni makabayang block logger, House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magpahayag ng suporta ang Vice Presidente kay Apollo Kibuloy at igiit na hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato laban dito. Tanong ng mambabatas, hindi ba batid ng Vice Presidente ang patong-patong na kaso na kinakaharap ni Apollo Kibuloy? Dagdag pa nito, parang napakasamang ehemplo umano ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa pagtatanggol sa controversial na religious leader. Nahaharap si Kibuloy sa reklamong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling sa Estados Unidos. Dinidinig naman sa Senado ang sari-saring aligasyon laban kay Kibuloy at religious group na pinamumunuan nito gaya ng pagiging sangkot umano sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, karahasan at child abuse. Samantalang sa Kamara, isinusulong ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International kung saan honorary chairperson si Kibuloy dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Panawagan ni Congresswoman Castro kay VP Duterte, sana ay maging ehemplo ito lalo na at kalihim siya ng Department of Education. Mas mainam din kung papayuhan nito si Kibuloy na harapin ang mga kasong kinakaharap sa loob at labas ng bansa. Wala pang tugon si Vice President Duterte kaugnay ng mga pahayag ng kongresista. Samantala, ngayong araw ng Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.